Umaasa po ang Office of Civil Defense na maaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ang rekomendasyon na isailalim sa state of calamity ang buong Eastern Visayas Region, dulot ng kinakaharap na krisis ngayon sa San Juanico Bridge. Kapag nangyari ito, mapapabilis na ang pagpapalabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng tulay. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of emergency ang lalawigan ng Samar at ang Tacloban City dahil sa krisis na kinakaharap dulot ng limitadong access sa San Juanico Bridge. Pero oras na ideklara ang state of calamity sa Eastern Visayas, mapapabilis ang paglalabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Agarang matutugunan din ang naging epekto sa ekonomiya sa mga lalawigan ng Leyte at Samar. Ayon sa Office of Civil Defense, malaki ang dagok sa merkado at kalakalan sa rehiyon ng load limit sa tulay. Magkakaroon ho ng kapangyarihan yung ating pamahalaan upang bantayan yung mga presyo at pangunahing bilihin, mga pagkain, kasama na rin po yung gasolina, yung mga LPG. Pangalawa naman po, kapag kasi may state of calamity, mabibigyan ho ng pagkakataon ng local government units at ang national government agencies upang mapondohan po ng mabilisan yung mga pangangailangan po ng area. Pag regular procurement ang ginamit ng mga agencies, magtatagal po yun. To expedite the release of necessary funds and facilitate immediate repair and rehabilitation of the San Juanico Bridge, thereby restoring vital logistics and public services. Ito po yung recommendation ng NDRRMC sa ating Pangulo dahil sa ating batas, ang ating Pangulo lamang ang may kapangyarihang magdeklara ng state of calamity. Kapag sa state of calamity, meron silang access dito sa ating calamity funds, no? Magkakaroon tayo ng proseso dito na kung saan kapag nadeklara itong mga lugar na ito, magkakaroon ng karapatan yung mga ahensya gaya po ng DPWH na mag-endorso, no, sa NDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense ng kanilang rekomendasyon patungkol sa pag-request ng budget upang makapag-repair kaagad tayo. Tandaan po natin, ang ating kasing pamahalaan, no, ay tumatakbo sa isang budget na naipasa nung nakaraang taon. No? So, ibig sabihin, wala tayong pondong nakalaan sa ating present budget upang mapagkuhanan ng magagamit sa pag-repair ng San Juanico. Sa pamamagitan ng pagdeklara nitong state of calamity, magkakaroon tayo ng mas mabilis na access dito sa calamity fund. Ayon sa OCD, mula nang ipatupad ang load restriction sa tulay noong May 15, nasa 300 hanggang 600 milyong piso ang buwanang nalulugi dahil sa mga naiipit na kargamento, atrasadong serbisyo at mabagal na mobilisasyon ng mga tao. Ayon kay Director Bendijo, kahit pa may roll-on, roll-off o RORO, hindi pa rin ito sapat para mabilis na makarating ang essential goods. Posible ring nakadagdag ito sa gastusin ng mga negosyante at tataas ang presyo ng mga bilihin. The sooner na magagawa natin at makukumpuni natin itong San Juanico Bridge, the sooner na back to normal yung ating commerce, yung ating mga supplies, no, yung ating logistics, yung ating mga kababayan na tumatahak sa San Juanico para sa kanilang trabaho, para sa kanilang pag-aaral, yung ating mga turista, no. So, napansin kasi natin at tayo ay naghahanda din, ginagawa natin sa kasalukuyan, no. Marami tayong mga immediate na alternatibong remedyo habang regulated ang movement dito sa San Juanico Bridge. Andyan na yung pagdadagdag ng RORO, pag-rehabilitate sa mga lumang port para makapagkaroon tayo ng dagdag na biyahe ng mga RORO. Nandyan yung mga coaster. Kaya lang, ating tinitingnan, baka hindi ito sapat, no? Baka kulangin ito. At ayaw naman natin na magkaroon ng epekto sa ating ekonomiya, no? Dahil alam naman natin, kapag mag-i-incur ng additional cost ang ating mga supplier, no, baka naman magkaroon ito ng epekto sa mga presyo ng bilihin. So, sa pamamagitan ng rekomendasyong ito, magkakaroon tayo ng access sa pondo na kung saan maaari nating agad makumpuni itong San Juanico at maaari din siguro nating ayusin, no, yung ibang mga port at nang sa ganon, magkaroon pa ng dagdag na alternatibo sa pagtawid, no, para magkaroon pa rin ng connectivity sa mga islang ito.
Pinag-aaralan na ng Office of Civil Defense na magamit ang mga lumang pantalan at dagdag na permit sa landing craft tanks para isakay ang mga cargo truck nang sa gayon ay maibsan ang haba at tagal ng biyahe ng essential goods. Sinisiguro rin ng OCD na makakatawid pa rin ang mga tao sa tulay. So yung mga kababayan natin kailangang tumawid ng San Juanico, makakatawid naman sila pero sa pamamagitan ng ating mga coaster. At ito ay buhos-buhos, no? Yung gitnang bahagi lang talaga ng tulay yung ating pinadadaanan. Itong gasolina nito, ino-augment ng Office of Civil Defense. At yung mga ganitong pamamaraan, yung makakatulong sa ating mga kababayan, sa komersyo, sa negosyo, no? Lahat po ito ay tinututukan ng Office of Civil Defense. Malinaw naman yung instruction ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggat maaari talaga, no? Ma-maintain sana yung connectivity, sana yung kumbaga yung access, yung alternative routes natin, no, i-establish natin yung ating mga roro, paigtingin pa natin, at lahat naman yan ay ginagawa natin ng paraan at nang sa ganun, maibsan naman itong epekto nitong pagre-regulate natin ng movement sa San Juanico. Ang Department of Public Works and Highways naman ang tutukoy ng kakailanganing pondo sa rehabilitasyon ng tulay na i-endorso naman ng OCD sa NDRRMC. Sila po ang makakapag-sabi, no, kung ano ang kinakailanganing pondo para sa proyektong ito, sa pagkukumpuning ito. At ito ay aaralin at i-verify din ng ating OCD at ito naman ay endorse sa ating National Disaster Risk Reduction Management Council. At ito naman din ay i-endorse sa Office of the President. No? We will defer to the expertise of the DPWH. Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa Trade and Industry Department para sa pinaiiral na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa rehiyon dahil sa disrupted supply chain. Kaakibat natin ang Department of Trade and Industry dito. Katuwang natin sila at meron na tayong mga pinatutupad na price freezes. No? At nang sa ganon, makontrol naman natin yung mga presyo ng commodities. No? Bukod rito, inaaral din natin yung mga posibilidad gaya ng pagsusubsidiya sa ilang mga gastusin kasi halimbawa at present naka-implement na yung ating libreng sakay. Samantala, pinapaspasan na ng DPWH ang retrofitting ng San Juanico Bridge para ba itaas ang load limit sa susunod na 5 buwan. Sa isang pulong na pinangunahan ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa Palo, Leyte, tinalakay ang mga agarang hakbang para patibayin ang tulay upang kayanin na ang pagtawid ng mas mabigat na kargamento at mabawasan ang abala sa paggalaw ng mga produkto at mobilisasyon ng mga tao. Sa pagtayan ng DPWH habang isinasaayos ang tulay, maitataas ang load limit sa 10 hanggang 12 tonelada sa huling bahagi ng taon mula sa 3 toneladang load restrictions. Habang hinihintay na matapos ang pagtatayo ng bagong tulay, tinatayang aabot sa 2.1 billion pesos ang pondong kakailanganin para sa retrofitting ng San Juanico Bridge, habang 5.68 billion pesos naman ang kailangan para sa full repair ng tulay sa susunod na 2 taon. Ayon pa kay Secretary Bonoan, target na maibalik sa 33-ton load limit sa full rehabilitation ng tulay. Sisimula naman ang ikalawang San Juanico Bridge sa 2027. Nagsagawa rin ng on-site inspection ng DPWH sa tulay sa bahagi ng Leyte at sa Amandayehan Port sa Basay, Samar upang makabuo ng epektibong solusyon at masiguro ang tuloy-tuloy na koneksyon ng Samar at Leyte.